Gumulong na sa mas mabigat na antas ang rekomendasyon ng National Bureau of Investigation na sampahan ng kasong kriminal si dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin at 11 pang individual ukol sa pagkalunod ng dalawang student-athlete ng universidad na sina Rene Butterbonia at Divine Adili sa Dipakulaw, Aurora. Kasabay nito, pinalawig ng UAP ang deadline para sa ulat ng Ateneo habang lalong lumalalim ang mga legal na kasong kinahaharap ni Baldwin. Para sa detalye, narito ang report ni teammate Jamaica Mbayaka. Mas mabilis nang umiikot ang hustisya para sa pamilya ng mga pumanaw na Ateneo student-athletes na sina Rene Clerk Butterbonia at Divine Adili. Ito ay matapos formal na irekomenda ng National Bureau of Investigation na NBI sa Department of Justice o DOJ ang pagsampa ng mabibigat na kasong kriminal sa 12 individual. Sa transmittal ng NBI Task Force na harap sa 2 count ng reckless imprudence resulting in homicide si dating head coach Thomas Anthony Tab Baldwin. Kasama rin sa listahang pinasasampahan ng parehong kaso ang mga strength and conditioning coaches na sina CJ Alumba at Grant Tearns, mga assistant coaches na sina Reynaldo Jacinto Jr., Dean Cesar Castaño, Sando Nicolas Soriano at Hernan Buboy Domingo, pati na ang team physical therapist na si John Eric Rueca. Inirekomenda naman ng NBI Homicide Division ang paghahain ng kasong simple negligence resulting in homicide laban kay Ateneo Athletic Director Emmanuel Fernandez, pati na sa mga may-ari at manager ng Hermanos Leisure and Agri-Farm Resort na sina Francisco Zubia III, Frederick Zubia at Yeda Mary Molina Rubio kung saan naganap ang trahedya noong June 8, 2026. Habang gumugulong ang kaso, naglabas naman ng opisyal na pahayag ang UAAP matapos aprubahan ng liga ang hiling ng Ateneo de Manila University na palawagin ang deadline sa pagpasa ng kanilang sariling official findings mula July 15 patong July 24, 2026 upang matapos ang kanilang internal investigation. Ayon sa UAAP, mananatiling suspendido o barred sa lahat ng aktibidad na may kinalaman sa liga ang mga nasasangkot na miyembro ng coaching staff habang umiiral ang extension. Idinagdag pa ng liga na ang anumang pagtukoy sa pananagutan ng mga sangkot ay ibabase nila sa desisyon ng ahensya ng gobyerno, sa investigasyon ng independent body ng Ateneo at sa mga umiiral na bylaws at regulation ng UAAP. Ngunit hindi lang ito ang pasan ngayon ng nagbitiw na coaching staff dahil mas lalo pang bumigat ang laban ni Baldwin matapos irekomenda rin ng PNP-CIDG na sampahan ito ng reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act. Batay sa pagsisiyasat ng PNP-CIDG, pinilit umano ang mga biktima na sumailalim sa force calisthenics at mapanganib na sea-based training sa gitna ng masamang panahon na nagdulot ng trahedya. Sa kasalukuyan, isinasailalim na rin ng DOLE sa masusing pagsusuri ang kontrata ni Baldwin sa Ateneo. Ito ay matapos ipaglaban ng universidad na isang consultant lamang ito at walang direktang employer-employee relationship sa university. Isang depensa na may mga marka umanong hindi tugma sa katotohanan ayon sa mga otoridad. Inaasahang ilalabas ng DOLE ang pinal na desisyon ukol dito matapos ang State of the Nation Address o SONA. Sa kabila nito, nananatiling tikom ang bibig ng Ateneo sa mga detalye, ngunit nangakong ganap na makikipagtulungan sa batas habang pinoprotektahan ng karapatan sa due process ng lahat ng panig. Jamaica Mbayaka para sa Atletang Pilipino, para sa bayan.